Good evening, good afternoon guys. Okay, this is my third time na mag-live ako. Um, Actually, dapat supposed to be I'm not going to do some live. Okay, but I have to give my comment mismo tungkol kay Amy Marcos at sa warning niya tungkol sa hypersonic missile ng China. Okay guys? Okay. Um, just a while ago, nag-release ng video si Amy Marcos tungkol sa hypersonic missile ng China. I repeat, hypersonic, hindi ballistic o intercontinental ballistic missile. Hypersonic missile, iba po siya. Okay? Habang nag-warning siya mismo sa atin, this is just my opinion guys, okay? I am not saying na okay, this is just personally my opinion guys. I think mismo na it's a diversion mismo, at the same time it's another way para ang Amerika humingi ng tulong at support sa Filipino kasi malapit na ang eleksyon ni Donald Trump. Okay? Once na manalo si Donald Trump, there might be a possibility na tatanggalin ang EDCA, or there might be a possibility na i-back out niya ang gera sa Philippines saka sa China. Okay, that is why I think the USA is trying to use Amy Marcos kasi good ang image ni Amy Marcos. Compare sa administration natin na very negative ang kanyang trust rating, si Amy Marcos okay pa siya. So they might use Amy Marcos warning sa ating mga Pilipino na, uy, ang China may hypersonic, pwede tayo atakihin. Okay? But it also occurred to me na, teka, bakit sinabi nila ngayong araw lang to? Bakit today? Bakit after ng pagkatapos ng debate nila kay Biden sa kay Donald Trump? Is it possible na gusto tayo takutin ng Amerika para bigyan tayo ng rason para, uy, kayo Amerika, huwag kayo aalis. Huwag kayo aalis sa Pilipinas kahit anong mangyari kasi ang China may hypersonic missile. Pwede tayo atakihin. In reality guys, if gusto talaga ng China na atakihin tayo, matagal na lang ginawa yan. Okay? Yung sa nangyari pa lang sa Coast Guard natin versus yung Navy SEAL, Navy natin versus yung Coast Guard ng China, they could have used yung hypersonic pero hindi. Okay guys, hindi nila ginawa yan. Okay? China is different than America. The Chinese thinking is very, very different sa Amerika. Sa Amerika, it's all about cowboys, it's all about atake talaga tayo, susugod kaga tayo. Pero China is known throughout sa history nila na they're very patient, they are very flexible, calculating, at the same time, when they strike, it's precise. That is why ang Sun Tzu's Art of War ay galing sa China. Sun Tzu's Art of War is all about patience, knowing the weakness ng kalaban, and never strike unless pabor sa iyo. Never ang China aatake mismo sa atin. Actually, ang mas focus ng China ngayon is yung kanilang Taiwan at ang kanilang economy rather than papansinin tayo. So, again guys, for me, yung sinasabi ni Amy Marcos, okay, we have our different opinion mismo kay Amy Marcos, pero yung sinabi niya mismo sa hypersonic na yan, I doubt na aatake ang China sa atin. Agresibo, yes, agresibo po, mangbuli po ang China. There are some evidence po sa ganyan, but at the same time, kung po pwede po daanan sa dialogo, po pwede po natin na gamitin through diplomacy. Kasi sa akin po, sir, may opinion lang po, sir, yung sa nangyari sa Coast Guard sa Coast Guard ng China versus Navy ng China, we're begging to be bullied. Okay, because we could have used yung dialogue, we could have just say na, oy, pupunta kami diyan para magpadala ng mag-resupply sa aming mga sa Sierra Madre namin, okay? But no, they just attack. So siyempre mabibigla mismo ang China niyan. Siyempre, no sound, walang imik, walang lahat. Siyempre may bigla ang China yan. Okay, kahit sino, kung sakali ako, Coast Guard ako, siyempre maya-maya may bigla lang bubundol sa akin. Siyempre may shock ako. I'm stunned. Wala akong comment, wala akong reaction sa ganyan. Okay? Sa akin, if pwede dadaan sa dialogo, pwede daanan. Okay? Because China is not stupid. They already had their
Mayroon sila mismo mga ambassadors at mga informants mismo dito sa Pilipinas at mayroon sila mga informants doon rin sa Amerika. They are aware na ang Amerika hindi lalaban. Why do I say it mismo? They they had informants. Besides may informants sila, they are also aware sa constitution ng Amerika. Na let's say for example, magkaroon tayo ng giyera rito. America could not invoke mismo the US Philippine Defense Treaty unless dadaan mismo sa kanilang Congress. Okay, it's under their constitution, guys. So anyway, balik muli tayo guys. Anong tingin nyo guys sa kay Amy Marcos na sinasabi niya ang China mismo pwede atakihin tayo anytime sa ng hypersonic nila guys. Okay? I'm also going to evaluate the difference between hypersonic and simple ballistic missile. Okay guys? Okay. For all mismo dito, what's the difference between a simple ballistic missile at hypersonic missile? Actually, hypersonic is very very dangerous compared sa mga ibang mga missile na meron na nalalaman natin. Okay? Simple ballistic missile is just a projectile na pwede mag-atake dito. Pwede siya may angle parang ganito, parang arc or arc. Okay? So, very predictable mismo ang kanyang kung saan siya tatama, pwede siya madepensa. While ang hypersonic missile, besides that, it's very, very fast. Extremely fast. 5 times mas mabilis pa yun sa sound. Kaya nga hypersonic, sonic means sounds. Hyper means faster than sound. Okay? Besides sa ganyan, nakaprogram siya na pwede i-evade ang mga defense. For example, mayroon ako na may mga defense ako rito. Pwede po siya makalusot. At the same time, before siya maka-attack, dyan na siya. Pag makalusot na siya sa defense, andyan na. It could be manned or unmanned. It could be used, pwede kayo maglagay ng uranium. Uranium pala is isa pa yung ingredients para sa nuclear ho. Or pwede kayo semi-nuclear ang hypersonic missile ho. At the same time, if let's say meron ako na American Patriot missile or defense system, HIMARS, hindi pa rin yan uubra because besides na pwede ang hypersonic makalusot, pwede siya mag-guide kahit saan. Unpredictable po siya. State of the art. Is way different mismo sa ballistic missile po natin. At yung flight pattern niya ay very irregular. Yes po, kasi pwede po siya na mag-guide. Besides sa mag-guide, pwede rin siya ma-program. That is the most difficult mismo. Even sa Iron Dome, pwede rin po siya na makalusot. Actually, yung Iron Dome mismo ng Israel, nakita na rin po yung kahinaan po niya nung nag-attack yung sa HIMARS. Kasi ang the best na defense system is sa Israel, yung Iron Dome nila. Okay, guys? Before, pinag-aralan po ng ally ng China at Russia, yung Iran, pinag-aralan niya ang defense system mismo ng HIMARS. Actually, ng Iron Dome, only way mismo para makalusot ka niyan is maglagay ka ng maraming very, very cheap na drones, okay, ipa-atake mo. Pag maubos mismo yung bala mismo ng Iron Dome, pwede ka na maglagay ng ballistic missile mo, which is yan na po reason kaya nakalusot po sa Israel. Iron Dome is not a guaranteed. American defense system is not a guaranteed, but hypersonic is a guarantee. It was shown mismo na nag-perform siya sa Ukraine. It had made a lot of casualties sa mga Ukrainians. It also destroyed a lot of American defense system tulad ng HIMARS at Patriot missile. It has shown many times again that it is impossible na ma-defense mo siya. Pero sa China naman, kahit na let's say, yes, I have a hypersonic missile, why should I use it? Isang simple na paputok lang mismo ng hypersonic missile, it could stop yung economy ko. I'm a businessman. I'm Chinese. I'm a businessman. I'm not into war. Even if mayroon akong investment sa war at ako ang third ranking, okay, sa military arms. Ang first mismo na rank is America. Second is Russia. Third is China. So mahirap yan. Okay? Very, very mahirap yan. Nagsusupply rin sila ng weapons. Sabihin mismo ng China na bakit ako magpapaputok mismo? Why should I use my hypersonic missile and delay my economy? When I could just sanction you, I could just isolate you, and at the same time, I could use the BRICS, okay?
bad news pala sa mga pro-USA rito or pro-military USA. Guys, okay, yung petrodollar agreement sa Saudi Arabia nag-stop na po. Yung agreement nila na expire na. Ang agreement nila is hanggang June 4, 2024. It has passed mismo siguro mga 50 to 70 years. Ngayon, ayaw ipa-renew ng petrodollar, ng Saudi Arabia ang petrodollar. Okay? Ang reason po nila, isa pa mismo yan, is una, resources. Medyo nag-lack na sila sa resources. Pangalawa, is self-interest. Pangatlo is they're trying to also protect mismo yung kanilang investment. Okay? On June 4, okay, 2024, nag-expire na ho ang petrodollar. Okay? So the whole world mismo, meron na po siyang option. They could either use the dollar para ano ba to, for convenience or for something else. It doesn't mean na obligado na po sila gumamit ng US dollar. Same with other countries. Besides na yung OPEC, mahina na po yung production nila. They're losing a lot of resources na malapit na sila maubusan. Also, they have to also reconsider na yung mga assets nila anytime. If for example, hindi sila mag-agree ang USA at Saudi Arabia, po pwede ma-sanction. So, if ako, a lot of countries mismo na nakita nila na nung pandemic ang USA kinuha nila, siniz nila ang assets, ang SWIFT assets ng Russia, lahat ng bansa natakot na ho. Another reason po yan kung bakit po yung Saudi Arabia is they also protecting their investment. Pangalawa po yan. Ang pangatlo naman po mismo is also convenience. Kasi kung ako Saudi Arabia ako, I want na marami akong investors at the same time. I'm eyeing mismo sa developing countries. Not on well-developed countries na ho. Ang Amerika naman, on the other hand, their economy is already dying. Ang tangi na lang na main economy nila is through war. Okay guys? Pakisabi na lang kung sakali na I'm talking too fast or something guys, because I really had to release it on my chest mismo yung kay Amy Marcos at yung kanyang hypersonic, which is I doubt na it's the self-interest natin. I think mismo na it is in the profit of USA para magbeg ang USA sa atin na tayo mga Pilipino, we have a reason para i-maintain ang EDCA. I don't see any reason para i-maintain ang EDCA. At the same time, kay Donald Trump, he doesn't see mismo any reason para i-maintain ang EDCA. Malapit na ho ang election. That's why they are using fear para reason po para i-stay natin ang EDCA site po rito, mga guys. Do you agree or not? Also, guys, yes, thank you very very much po, System Minds. Also guys, para sa mga pro-USA po dyan, I repeat again, the petrodollar agreement had just expired on June 4, 2024. It is a free-for-all, no-holds-bar economy currency. It is a free, happy celebration for the BRICS and a sad life ngayon ng USA. Ang pwede lang sa tingin ko guys, akin ang may opinion lang to, the only way for them to survive is through war. Pero in times ngayon, why should I focus on war when I need, nakatatapos lang ng pandemic, I need to recover, I need to earn money, I don't need mismo isang conflict sa ibang bansa. What do I need? Pera, food, security. So why should I invest mismo sa war? Okay? Oh. Sa USA naman, say na, oy, kinakailangan mo kami na you have to invest amin. We will provide you military assistance. Actually po guys, if you do some research po guys, Russia right now is trying to replace America when it comes to military protection. Ever since na create po nila ang Wagner Group,
Okay? I know it's German mismo, Wagner Group. But then, Russia is Russia. Putin is Putin. Okay? And right now, guys, if you look mismo sa... Okay, mayroon dito. Okay, I would like to, but then I just really need to release this on my chest. Right now, guys, Russia has proven na ang Wagner Group is more proficient sa defending a country's self-interest compare mismo sa US military intervention, guys. Wait, guys, sino ang so wait guys, sino to? Ito si Agnes. Okay, guys. Isa po to na kasama po sa DDS. Sa Bisaya mismo, kauban sa DDS, guys. Wait lang. Okay, guys. What's your comment nga pala? Gusto US makipaggera sa China para mag-utang tayo ng weapon sa kanila. Yes po, system mines, totoo po yan. I agree with you 101%. In fact, desperado po ang USA ngayon. USA needs us more than we need them sa gera. Bakit? Because their economy is dying. And the only way po sa kanila po para makasurvive yung economy nila is through gera. Actually, if you do some research and studies po, sir, ladies and gentlemen, yan po yung nangyari sa fall of the Soviet Union. Okay, guys? Geopolitics po tayo. Nung fall of the Soviet Union, nung may problema po sila sa economy and some issues po, they were very, very desperate mismo sa kanilang economy na iligtas, na they started to sell weapons mismo. Although they are in the business mismo sa military arms, they were very, very desperate that they are already selling nuclear submarines and everything ho. Nung bumagsak po ang Soviet Union, ang pumalit sa kanila sa military arms dealing is USA. If you like po mismo, you could also watch yung kay Nicolas Cage, yung Lords of War. Okay? It could actually explain more about the business mismo ng America and the Soviet Union when it comes to arms dealing. Okay, same with China, may recession sila now. Actually, I think that even if may recession ang China, they could actually recover very, very fast because yung kanilang capitalism or something. This is my understanding, okay? You could correct me if not. If may problem po sila sa kanilang, for example, yung isang corporation or something, the government could intervene. The government could actually support mismo na mabilisan ang China so they could actually recover very fast. And at the same time, here is the bad news, okay, sa mga pro-USA. China does not use US dollar. So, it also depends kung anong klaseng recession. If you're selling na recession as in sanction and as in problem mismo sa US dollar production nila, how could you actually say that sa isang country that doesn't use the US dollar anymore? They're more focused sa BRICS. They're more focused sa gold currency or gold-backed currency katulad ng yuan or renminbi. Okay? In fact, para ma-secure nila na ang gold mismo is backed mismo sa renminbi, you could also search mismo sa what you call this digital currency. Okay, is more on computerized siya, more on digitalized po siya para sa ma-back up po siya ng gold. Example nitong digital ho, okay, para usapang kalye, okay? GCash. GCash. PayPal. Yes po, they are using real money ho kasi po may ang paper ho money ho is only trust. Yung sa US dollar po is only based on trust, based on conveniency, is not based on real
on real money like gold and silver. Actually, if you can actually do some research po no, after World War II, si Brendan Wood, okay, I could be wrong sa pangalan niya, okay, kasi wala akong cellphone rito na isa, I'm just using this short knowledge po. Naggawa po siya ng agreement na yung dollar will be backed by gold. But during mismo yung sa recession ng President Nixon, nagkaroon mismo ng mga recession, he took away yung dollar to gold currency at pinalitan niya ng petrodollar. So, yes po, tama po kayo. China is using real money like gold and silver, not paper, because paper is only based on trust and debt. Kaya may nakasuot, in God we trust. Yes, also, maraming salamat po, awesome guy. Okay? Hindi rin po ako gaano po magtatagal po sa ano ba to, sa live ko ho, because I really need to release this on my chest, because right now I am very very shocked na ang USA is very very desperate. Malapit ang eleksyon, malapit na manalo si Donald Trump. When Donald Trump wins, Edka, bye-bye. Okay? Business sa USA, go. Kasi nakapagtataka ba, bakit ngayon ang sinabi ni Amy Marcos yan eh. Also, let's see. Okay, join. Any comments guys? Okay, thank you very much, awesome guy. Shout out kay awesome guy at shout out rin pala kay Kuya J. Okay? Shout. Again guys, let's see. Wala pa akong cellphone, second cellphone. Actually, makakabili ako dito siguro next month guys. Okay? So, I'll do my best mismo. I just need ma-release lang itong opinion ko sa kay Amy Marcos. Okay? Sa mga hindi pala nakasubaybay dyan, yung sinasabi ni Amy Marcos tungkol sa hypersonic, I doubt mismo na it's based on sincerity. I think mismo na America is just using a medium or someone as their voice na bigyan tayo ng bigyan ng yung mga Pilipino, suportahan natin ang EDCA. Ang tanong ko is, how can you support EDCA ngayon na, let's say, di ba ang purpose natin kaya natin pinapasok ang Amerikano rito kasi binubuli tayo ng China. Pero nung dumating na ang pagbubuli ng China, let's say for example yung sa Coast Guard ng China, sa Navy natin, America never help. What is the purpose nila? Is tulungan tayo sa pambubuli natin, but they never help. Ngayon na malapit ang election kay Donald Trump saka kay Joe Biden, okay, Donald Trump will win. That's a guarantee. Natatakot ngayon yung American military industrial complex na mawala ng reason na ang mga Pilipino suportahan ng EDCA. I see no reason mismo para suportahan kong EDCA. In fact, I see it as a danger because not only mismo na nakaka-interrupt ito sa diplomatic relationship natin sa China at sa ibang bansa, it also poses as a danger. Okay, may napapataas siya ang tension natin, and at the same time, let's say for example, yung mga fishermen natin, before yung mga fishermen natin, malaya mismo, before yung EDCA, malaya mismo na nakaka-fish. Ngayon na andyan ang EDCA, wala na, nawala na mismo, yung privilege mismo na meron tayo sa EEZ, nawala na. Bakit? Ako China, matatakot ako. Why? Kasi may EDCA ka eh. Anytime pa pwede mo, parang baril yan, or a gun yan, anytime you could pull the trigger. So why should I cooperate with you? Natatakot ako sa'yo. I should be afraid of you. Okay? I will try to be level-headed. I'll try to talk to you. But after that, we need to talk in diplomatic relationship, diplomatic dialogue. Okay? Also sa USA naman, ano ba yung topic ko? Anyway guys, what's your comment guys kay Amy Marcos na sinabi niya yung hypersonic guys? Okay, again sa mga hypersonic pala, there's a difference between hypersonic missile and yung mga ordinary ballistic missile katulad ng BrahMos. Okay, yung BrahMos or yung ordinary na ballistic missile, pa-arc lang siya, very predictable, parang ganito pa. At pwede mismo na mo protect. In fact, pwede mo iwasan yan. Pero hypersonic, besides na 5 times or faster than a sound, it is also
accurate, it can also be guided, or it can also be unpredictable based on their program. You could also put nuclear warheads. You could also put uranium or something doon, guys. What do you think, guys? That's the danger mismo ng hypersonic missile. And also, pwede na maka-move eh. Ito, unpredictable. You could also guide it. Wala pang defense system ang Amerika para ma-counter ito. Ang best na defense system ng Amerika is HIMARS at Patriot. And it has been proven that all Patriot or most ng Patriot at saka ng HIMARS nag-fail ho sa Ukraine, nag-fail ho sa ibang bansa. That is the power ng hypersonic ng Russia. Ang tatlo lang po ang bansa na may hypersonic missile. Ang pinakauna is Russia, pangalawang nag-develop is China, ang pangatlo pinakahuli is America. Also, you could also do some research mismo. I think they see North Korea is also acquiring hypersonic missile. Madali lang yan sa North Korea kasi kapitbahay po niya ang Russia. They could actually buy some nuclear weapons. Nuclear hypersonic missile. Meron pa, pumasok lang yan sa Iron Dome, huli na yan. Actually ho, sa Iron Dome, I doubt it kasi nakita na po ang weakness ng Iron Dome po nung attack ng Iran sa Iron Dome. Actually nakalusot po siya. Ang ginamit po ng Iran kasi iba kasi ang technique ng ibang countries eh. Okay? Iran is more on producing cheaper weapons, cheaper mga military equipments, but at the same time almost same quality. Ang ginamit po ng Iran para makalusot po siya sa Iron Dome is gumamit po siya ng cheap drone. Cheap drone. Yun ang nakakatawa. Okay? Mas outnumber po niya ang bala ng Iron Dome at mas cheaper po siya na ma-produce. Let's say for example, ang Iron Dome missile or isang bala pa lang ng Iron Dome, it could cost $1 million. For example lang to, okay? Ang sa Iran, it will only cost $1,000. Okay, sa drone pa lang nila. Ginamit po nila yan para maubos ho ang bala ng Iron Dome. After that, pag naubos na ho, diyan na po nila ginamit ang ballistic missile po nila. Yan po ay nakakahiya kasi para makalusot po ang ballistic missile, ginamit po nila drone. Kaya that is the weakness ng Iron Dome. Weakness po siya sa bala, weakness po siya sa maintenance. At the same time, marami na pong mga bansa is getting smarter and smarter. Okay, BrahMos is developed by India and Russia. Talagang tape ng BrahMos ang sighting hypersonic. Actually po, I don't know po mismo, pero I think na iba po mismo. There's a difference between BrahMos and hypersonic missile po. I could be right, I could be wrong. Okay guys? Pero ang India po is kapitbahay lang po niya ang Russia. So it could be yes. It could be no. Talagang type ng BrahMos yung sa ating. Ang problema lang po sa hypersonic po is wala pang available na defense system na kayang ma-counter ang hypersonic. Pwede siyang makalusot sa any defense system. That's the bad news, guys. Even America declared na wala silang anything na in existence na defense system para ma-counter nila. That is why nung si Putin, nung narinig nyo guys, diba yung nangyari sa Russia at Ukraine, yung nag-atake ang Ukraine sa Russia, ginamit lang American build or American weapons. Si Putin nag-declare siya na, okay, America, i-aim kong hypersonic ko sa iyo. Natakot ang America. Okay? Bakit po sila matatakot? Because they don't have anything to counter. They don't have anything to counter ho. Noel, if that's true, then wala pong nakalusot. Dapat ho, na-counter po ng Israel ang atake ng Iran. What I see mismo sa videos ho is what we can believe.
Even Iron Dome may kahinaan po yan. Unless of course if you can show me a video mismo na talagang Iron Dome mismo nagawa niya talaga na yung lahat ng counter ng Iran na stop niya, I could believe you. But there are videos mismo na nakalusot ho ang mga weapons, ballistic missile ng Iran kasi gumamit po sila ng drones. Yan po ang nakakahiya. The best defense system, ang nakatalo lang po is very very cheap na drone. Hindi pa military drone. It's civilian drone. Yun po ang pinaka nakakahiya. Okay? Sa EMP, yes po. Nakakatakot po ang EMP kasi ho, sa mga guys na hindi niyo po alam, ito po EMP is electromagnetic pulse bomb. Kaya po niya ma-fry ang mga system at magawa po niya na ma-disable yung mga equipments po na meron po tayo. Let's say, imagine niyo, TV niyo, cellphone niyo, basta bumaba lang siya, pumutok lang siya, wala na. Wala. Hindi mo na magamit ang cellphone mo. Hindi mo na magamit ang TV. Hindi mo na magamit lahat ng electronics. Wala ka na magamit. Nakakatakot po ang EMP. Iyan po yung ginagamit na panakot po ng North Korea at ng China. Panakot lang nila. Okay? They don't say na they are going to use it. They have the EMP. Ano pa mismo? Narinig mo lang yung kay Amy Marchismis na pattern DDS. Kayo, www.com, actually we live in a democratic country. So, may karapatan po kayo na maniwala kung ano po yung gusto po ninyong paniwalaan. Okay? I am not here para mag-dictate kung ano po yung paniniwala ninyo. You're not here to, wala rin po kayo karapatan para mag-dictate kung ano yung paniniwala ko. We live in a democratic country. So, we're free mismo na mag-communicate kung ano nalalaman po natin. I would appreciate it kung sakali na magsabi kayo ng information na hindi ko po alam, mas ma-appreciate ko. Saka yung USA yan, tatakbo yan. Yes po, smile, tatakbo po ang USA. Actually, lahat ng mga gera ng USA, never, kahit World War II, hindi nangyari yan sa USA, hindi na-hit ang land nila. Ang actually nag-hit lang, ang talagang war lang na talagang nag-hit sa USA, Civil War. Tapos yun yung war nila sa Canada. That's it. No wars mismo na yan. So yes, tatakbo po sila. Actually ho, yung sinubukan po ng Amerika, yung kanilang military prowess nila, yung military force nila, actually ho, na-testing po yan sa Vietnam War. Marami po sa mga military po nila ang naubos. And so they have to go mismo sa Philippines just to learn mismo yung conventional warfare. Kasi po tayong mga Pilipino, mas marami pa tayong record na naipanalo mismo sa actual gera talaga, hand-to-hand combat and everything. Kahit sa jungle warfare. That is why Navy SEAL was created. After mismo sa World War or SEALs, yung mga best of the best na task force was created mismo because nahihirapan po sila sa mga ganyang mga warfare. And after that, they perfected it and yeah, blah 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 blah. Okay. Usapang tambay. Yes po, Kevin Dizon. Usapang tambay, bakit po? Kasi po, ordinary na tao lang po tayo. Gusto po natin lahat ng mga tao rito is nakakaintindi ho. Not everybody na papunta po rito is either knowledgeable sila or they could actually understand perfect English. Akin lang po is as much as possible, if po pwede ako makarelate sa mga tao in the most simplest way, okay po ako. If not, I'll try to accept mismo yung criticism and I'll try to fix it, guys. Wait lang po, guys. Okay. Actually, sir, ito si Mama Moto. Actually, sir, pwede kayo kasuhan, sir, kasi yung logo po ninyo, hindi, DDS property po yan, sir. Again, warning po yan, sir. Wait lang. Ching! Okay. Hanap ka ng more fulfilling center of the world. Actually, it depends because I'm just using mismo itong platform na to. We're free mismo na sabihin ko anong opinion po natin. Okay? And I believe na yung doctors mas busy po sila ngayon to handle yung patients po nila sa hospital than to waste their time pupunta rito. Unless of course if they are vloggers themselves or may part-time vloggers po sila rito.
Usapang tambay, hindi umubra ang depensa ng Iran, okay? Laban po ba si Robin sa West Philippine Sea? Actually po, sir, kayo po ang bahala po. Ah, actually, sir, to be honest po, nagsawa na po ako sa burdagulan po, sir, sa West Philippine Sea. Isa lang masasabi ko po sa West Philippine Sea is mabibigyan niyo ba ng assurance na tutulungan tayo ng Amerika? Kasi under sa constitution po nila, hindi po sila agad-agad mag-responde. Kaya nga nung World War II, 3 years sila na hindi nakatulong sa atin kasi ho, under their constitution, only the Congress has the power na mag-declare ng war o bigyan ang presidente ng power para mag-declare ng war sa ibang bansa. Kahit let's say si Theodore Roosevelt nung World War II, tama ba? Or Roosevelt, okay? Or Roosevelt na lang. Gusto po niya tulungan ng Pilipinas. He could not do it unless may vote mismo ng Congress. And ang vote ng Congress is tulungan po ang European brothers nila, brothers and sister nila. Roosevelt hindi siya pwede makatulong kahit si MacArthur, wala rin po siya magagawa because that is their constitution, guys. Only the Congress has the power to declare mismo ng war. So hindi po basta-basta po 'yan. Pero ang nakakatakot ito sa akin lang, guys, if for example ang Russia mag-declare ng war sa USA, under sa treaty po natin o sa agreement po natin, tayo mga Pilipino obligado po tayo na tumulong, which is very very scary because sa akin lang, guys, okay, some people say that sa akin, okay, right now we are incapable we are incapable of defending ourselves. We are incapable of helping America defend their land. We are incapable, guys. I also agree mismo kay Tatay Duterte na before you could help, kailangan palakasin natin ang sandatahan natin because sa totoo pa lang, we are laughable. Yung neighbor natin na Indonesia, they already have submarines. Malaysia, they have better weapons and military defense kaysa sa atin. So, yun po nakakatawa po. Momoshiki, yan din po sinabi ni Marcos Sr. ngayon. Baliktad ang ginawa ng anak niya. Sa akin lang po, I'll try to be fair. I would just say na mas marami po tayong makikita na na-accomplish ni Marcos Sr. Habang si Marcos Jr., we are free to criticize because we just want to see more result. The father is different from the son. The father mismo made a lot of economic revolution. The father made a lot mismo na nakikita natin. Let's say pupunta pala ako sa Ilocos or something, makikita ko yung bridge before kay Tatay Duterte na maging president siya. Yes, makikita ko, sabi ko na yes, the father mismo, Marcos Sr. accomplished a lot. Kahit mismo sa gold and Asian economy, yes, may masasabi po natin. Habang si Marcos Jr., I say that I still need to see more. Okay? Mismo, I'm not going to, hindi ko pataasan ang expectation ko. Actually, Momoshiki. Anyway, thank you very much sa comment, Momoshiki. I really appreciate it. So meaning po ng hayaan mo yung sa West Philippine Sea. Actually, yun po, tanungin ko po, makaka-respond din po ba yung Amerika? Because right now ho, kaya po tayo matapang because salig po tayo or malakas po yung loob natin kasi alam natin na babackupan tayo ng USA. Ang tanong po is, gaano ba kabilis ang backup ng USA? Kung wala pong backup ng USA, ito po yung sinabi ni Tatay Duterte, okay, na sinabi niya, okay, makita niyo sa YouTube. Hindi siya takot na lumaban sa West Philippine Sea. Anytime, pwede ngayon lalaban siya sa West Philippine Sea. Ang kinakatakot niya is if lalaban tayo, before magpo-pull pa tayo ng trigger natin, tapos na ho ang away, tapos na ang giyera. Ang pinakamasakit sa kanya is namatay ang mga sundalo na hindi pa nakakalaban o hindi nagpaputok maski isang bala. Yan ang nakakatakot. And ang mas nakakatakot ito is with the presence of hypersonic missile, with the presence of EMP, with the presence mismo of all technologies na in disposal ng China. Malamang ho, before tayo makakaapak, before tayo makaka-react, tapos na po ang giyera. Okay? Kung sabihin na within 2 hours tapos yung giyera po, it is
Sa akin lang ho, opinion ko to, it is yung effect ng nuclear. Pagkatapos ng bomba ng nuclear, may mushroom pa yan. Tapos yan yung radiation, maramdaman mo. Makikita ko ang result niyan sa radiation ho. Yun yung sa akin, kaya 2 hours na sinabi nila. Is that actually, they could actually end it in seconds if they like. They don't need na magpunta ng kanilang military. But then, since China is different, very different po siya sa USA, even sa strategy niya. They might not use mismo ang kanilang military sa atin. Why? We're not worth it. Tanggapin po natin katotohanan, we are not worth it. That is why maliit ang tingin nila. Okay? Kahit sa sa kanilang sa Coast Guard nila, we are not worth it. Paano ba tayo maging worth it mismo? In economy. Alam po ng China na hindi magresponde ang Amerika, kaya po nila tayong i-bully anytime that they like. Alam po nila na may mga OFW po tayo doon sa China na umaasa. At alam ng China na ang currency natin at banking system natin is still nagre-rely sa US dollar. China can do a lot of things sa atin. In fact, dahil tapos na ho ang petrodollar agreement, they could just sanction us anytime that they like. But then, China is also a businessman. They have to protect mismo yung mga businessman nila rito sa China o in the Chinese community. And also, yung mga Filipinos na okay sa China, na ayaw lumaban. China is not stupid. So guys, China is smart. Wait. Okay. Ang nukes ng ibang country, kahit na paano lalaban dapat tayo. Actually po, ang problema po is paano po tayo makakalaban pag ang hypersonic is faster than a human reaction. So, even if the will is done, if yung muscle natin, let's say for example, ang punch is mismo may delay yan ng, mayroon po siya ng 1 second. Hypersonic is faster than 1 second. So kahit nalalaban tayo, even if we have the will, kahit na let's say yung psychology po natin, tapos na po ang giyera. That is the reality na meron po tayo. If gusto niya po sabihin mismo na invoke sa akin po, yung sa Katipunero po, okay, I'll give you history lessons. Okay guys? Wala po akong cellphone po rito, so I will rely more sa stored knowledge na meron po ako rito. Okay? If you look mismo sa Spanish versus American War dito sa Pilipinas, actually ho, look at sa internet kayo, okay? You can Google it. Sa Battle of Manila Bay or something. Actually guys, 10,000 ang casualties ng mga Spanish colonizers natin. Ang Amerika, alam mo kung ilan ang casualty nila? Or 50-50, 3. Or 1, more than 1. At alam mo, paano namatay mismo yung Amerikano niyan? Heart attack. Kasi matanda na siya. He's not supposed to be, hindi niya kaya yung on the sea mismo, yung mga paputok mismo. That's it. Yun lang ang casualty ng USA. Yung galleon pa lang, yung galleon ships ng Spain, which is wood, saka yung kanilang cannons, anong silbi niya sa ironclad? Okay, o sa mga steel ng mga warships ng Amerika. 3 or 5 mismo yung sa Amerika ng mga warships nila, walang casualties, walang nasira, walang damage. Habang ang lahat ng mga galleons, ang lahat mismo ng mga Pirates of the Caribbean na barko ng Spain nasira. Or I could just use yung Guardia Civil, yung panahon ni Jose Rizal na long range na rifle. America has already some machine guns and they already perfected mismo yung reloading. Hindi na nila kinakailangan na mag-position na parang online sila because kinakailangan mo yung line and position po to better maximize yung firepower mo. America, they already had perfected yung reload nila. Okay? They even have mismo yung mga anti-cannon na kanilang barko. This is to show mismo
na technology has won over courage. I repeat, the battle of technology. Okay? Ang Katipunero, it took them 300 years or something. Although, so maraming years. Pero hindi na natalo ang Spain. But it took America 6 hours, okay? 3 hours to 6 hours para matapos ang gera. Walang casualty, isa lang ang sa Amerika, heart attack. Ang sa Spain, 10,000 na mga military nila either wounded or either died or either unfit mismo sa war. Kaya binenta po ng Spain ang Amerika. That is how America ended the old world ng Katipunero and introduce technology. Sa ginawa nila yan, naka-attract sila ng 5 countries na magde-declare sa Amerika as a super-powered nation. Okay guys? Did I get yung brief history lesson mismo sa Katipunero, which is very laughable talaga. Even Jose Rizal did not believe that. He said mismo na hindi pa handa ang Katipunero. He believed mismo sa military. Okay? Okay, ano pa mismo rito? Kami tayo mga kami tayo sa kanila, pero dami silang mayamang Chinese dito. Pwede natin sila it also depends because guys, hindi natin basta-basta mapapaalis yan guys. Meron po tayong contract. At the same time mismo, marami rin mga Pilipino na trabahante at Pilipino na mga businessmen rin ang ididemanda ka. Kung gusto mo siya paalisin, ididemanda ka nila. They have the right. Okay? Hindi po tayo communist country po na ang government na pwede po agad-agad maka-interrupt or something. Sir, hindi po naniniwala, basta-basta lang po ako pin down tayo sa consider also others. You're free mismo para maniwala sa ganyan. Tandaan mo rin po, okay, tandaan mo rin po na libo ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Yes po, libo po ang mga Chinese po rito sa Pilipinas. At the same time, maganda po ang relationship nila sa atin. In fact, gusto ko nga po yan eh. Alam mo bakit? Kasi kung sakali na let's say ako, gusto ko magtayo ng sari-sari store. Saan ako pupunta? Saan ako makakamura? Sa mga Chinese na mga wholesaler. Tama po kayo, Od Nelar. Libo pong mga Chinese ang nakipag-interact sa atin. In fact, business deal. Negosyante po ang China. Bakit po negosyante ang China? Because sa history ng China, if you could see yung mga dynasty nila, for example, the Qing dynasty, Han dynasty, the Tang dynasty, nakita po nila na mas marami silang makukuhang pera through trading rather than war. Nakita yan ng China na let's say, okay, ako Chinese ako, bago pa si Jose Rizal, bago pa si Lapu-Lapu, evidence po ng China na success na yung conquest nila na more on money than military arms is ano po yung pinaka first, okay, na Chinatown dito po sa Pinas. Actually experiment po tayo kasi sabi po mismo ng nagpo-propose po sila ng nakalimutan ko anong dynasty yan, okay? But then there was a Muslim admiral na sinabi niya na okay, we will actually going to go to other countries, we're going to colonize them, pero not to military war. Alam mo paano? Magtayo tayo ng Chinatown, testingin natin kung sakaling earn tayo ng pera or hindi. And guess what? Very profitable, very very strong. In fact, sobrang strong nila, nakagat tayo nga sila ng mga fast food na dito sa Pilipinas. If you could see also yung history ng siomai, actually that was also the result mismo yung kanilang trading post or trading hub nila rito sa Pilipinas and other countries. Kailangan nila ng pagkain na pwede nila madala sa ships nila or pwede madala nila kahit saan habang nagbebenta sila ng mga porcelain, ng mga China-made na mga gamit sa atin, silk, in return mismo sa gold and everything. Yan po sila, ang history po nila, guys. Sa isang hypersonic po tayo sa Ukraine. Yes po, makikita. Maraming salamat, Maribeth. Hypersonic po nila. Natalo na ho ang defense system ng Amerika.
compare po sa Russia ho, natalo po. Okay, puro gera, wag kasi kayo tamaan ng missile. Actually po, ngayon po, you could say kung ano po, but this is yung sad reality po natin. Hindi na po tayo ng panahon nila Andres Bonifacio. Po pwede po nila na i-end ang gera with just one push of a button. One push of the button and tapos na. China export sa pamimiki. Actually lahat lahat. Hindi lang po China, marami po. Marami po dyan, guys. Kaya po pwede po tayo na may warranty. Okay, para sigurado tayo na hindi tayo mapeke. Tama ang tapos ang tatapang pa din. Yes po, Tokitimo Oma. Actually, I like your name. Tama po kayo. Matatapang po pero more on matatapang po tayo kasi sa una we are confident kasi andiyan dyan ang Amerika. Pangalawa, we think mismo na parang counter-strike to. Kaya RF na po pwede magbaril. Pero ang problem is China would just use one press of a button, tapos na. Hindi pa tayo naka-react, hindi pa tayo anything, guys. Yan po ang pinaka-masakit na reality na hinaharap po natin, guys. Pinaka-masakit is kahit nalalaban ang military natin, bago pa mag-push ng trigger, tapos na ho, na-slaughter na po lahat ng military po natin. Yan ang pinaka-masakit na makikita natin sa lahat ng gera, guys. Ang lumaban pero wala tayong laban, na hindi man tayo nakapaputok maski isang bala. Okay, Kuya Official, salute ako sa Ukraine, marunong lumaban kahit malakas ang kalaban. Democracy po tayo, so you are free mismo to say kung ano po yung opinion niyo sa Ukraine. Free po kayo. Ang akin lang po is ayoko po maging Ukraine ang Pilipinas. At the same time, yung mga foreign forces nila, actually may mga foreign forces po na punta po sa Ukraine. Either sa kanila is naubos, umuwi, or nahuli as prisoners of war. If you like, you could also look mismo sa Azov Battalion. Isa po sila ng mga foreign forces po na proxies ng Amerika na nahuli, na caught po sila. At yes, I don't want to know. Sorry guys, I don't want to know kung anong ginawa nila. Okay. Tokma, wag mo naman i-compare Ukraine sa Pinas, ang layo ng power nila. Yes po, I like your name pala, Tokita Onma. Actually, anong show yan? Nakalimutan ko ano yan eh. Pero anyway, totoo po yan. Iba ang Ukraine. Actually, ang Ukraine po, mas may power po sila na lumaban kaysa atin. Before yung fall ng Soviet Union, Ukraine was part of the Soviet Union. Meron silang mga arms mismo na katulad sa Soviet Union. And Soviet Union back then is very frightful. Nakakasabay siya sa Amerika. So yes, mas may laban ang Ukraine kaysa Pinas. Kahit let's say outdated sila, they still have the firepower to defend themselves compared to us. Sorry guys, nakakatawa talaga. What's up, Hiki, aka Crybaby? Actually, ikaw na Ethereal Armos, yeah, whatever. We live in a democratic country, so you are free to say kung ano yung say mo. Hindi na lang kita because I don't see what's the point na, patulan kita. Kapag nakuha ang West Philippine Sea gas at nakuha natin ang gas, makakaahon tayo. Marivi de Belanlid. Actually, ito reality sa akin lang, opinion ko lang to. Kahit na makuha natin ang West Philippine Sea, there's no guarantee na makikinabang tayo sa oil. There is a guarantee na ang makikinabang sa oil are yung mga oligarchs na meron tayo. They have the resources para mag-pull mismo ng oil drill. They have the resources para mag-pull mismo sa gas doon at maggawa ng trade deal. But the question is, will we benefit sa ganyan? Or will they sell it to another countries? Walang pumipigil sa kanila. It's very questionable yung ethics. Sorry guys, this is just my opinion. Thank you Mysterio DDS. Thank you very much, Sir Mysterio. Anyway guys, if you like guys, please visit his channel and please subscribe guys kasi maganda yung mga topics niya.
Actually, I consider him as my mentor. That's if I say that is my mentor, then it means he's a Yoda. Guys, Master Yoda, guys. Thank you very much, Master Boss Mysterio. I like mismo to kasi we're talking mismo involved on Philippine interests and at the same time geopolitics because this is the reality na hinaharap natin. Pero thank you very much po. Really appreciate it. Si Noel, okay, my favorite BBM supporter. You are free na sabihin kung anong gusto mo because we live in a democratic country. Okay. Drag the puzzle. Okay. I think guys na malapit na ako mag-end sa aking live. Anyway, thank you guys for joining my live. I hope that kahit paano I'm not here to presume things. I'm just saying this on my opinion. Crisostomo Ibarra, you are free mismo to say kung ano yung gusto mo because we live in a democratic country. In fact, I'm very very tired na makipag-debate sa troll because at the end of the day, Filipino tayo. At the end of the day, isang bansa lang ang stayan natin. So, whether I like it or not, we are both Filipinos. At the end of the day, kahit na iba man ang bilip mo, iba ang bilip ko, pareho tayo kakain ng siomai, pareho tayo na magsasalita ng Filipino language, at pareho rin po tayo ng tibok ng puso ang bayan po natin. We have different opinions but I could not say that I am 101% right. I could not say that you are 100% wrong. We just have different opinions but our heart ay nandito sa Pinas. So yun lang po yung masasay ko po sa mga BBM supporters. So I respect po yung inyong opinion because at some point you still have the heart na concern po kayo sa Pinas. I could not say na you're 101%. I could not say that I'm 101%. I'm just trying to be fair sa ating lahat, guys. But isa lang masasabi ko, Duterte! Duterte. Guys. Duterte supporter ako, guys. Okay. Ito, Trump bilang Pangulo, ang mundo ay magiging payapa. I'm not going to say na Trump is a good guy, but I could say that there is a possibility because Trump never supported ang gera. There is a possibility na kung manalo si Trump, pwede niya kunin yung EDCA dito sa atin because it's a waste of tax money sa mga Amerikano. Ang kanya po policy is America first. At this, so sa akin, yung sa sinasabi ni Amy Marcos na ang China may hypersonic, tingin ko ginagamit lang yun ng Amerikano para tayong mga Pilipino matakot tayo at bigyan tayo ng reason para suportahan natin ang mga American na nandito sa EDCA. Kasi bakit ko sinabi yan? Malapit nang manalo si Trump. When Trump wins, EDCA falls. That's my belief. Hindi hayaan ang ibang bansa. Kaya wag kang magdala sa problema ng buong bansa dahil hindi hayaan ng ibang bansa. Broken time. You're free mismo to say that. Okay. Kaya pala di kong supporter. Yes po, Tatay Trey supporter po ako. Okay, guys. Wait lang po. Wait. Anyway, guys, I have to stop na muna guys sa live ko kasi naka-reach na ako, mga 1 minute to go na lang ako guys, and at the same time parang uulan, siguro may kidlat na tatama guys. Anyway, thank you very very much guys. Really appreciate it guys. Sa mga BBM supporters dito, I really appreciate mismo yung comments ninyo. I have no right para sabihin ng masama sa inyo because at the end of the day, pareho po tayong mga Pilipino. And you have your opinion, I have my opinion. We live in a democratic country. Kung kontra ako sa opinion mo na patatahimikin ko, then that means that I am not pro-democracy. So you have the right to say whatever you want to say guys. Okay, take care guys. Bye-bye. Anyway, I really really enjoy it. Sa lahat ng mga DDS, thank you nga pala sa pagpasok sa live ko. Take care guys.